written, you shall be holy, for I am holy. Amen. First Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Nakikita niyo yung halaga natin sa Diyos. Ang halaga natin sa Diyos. Tingnan niyo, yung angels, di ba immortal sila? Pero tayong mga tao, di ba, na mamatay. And yet, God chosen us. Kasi tayo ay special possession ng God. Ang taong punong-puno ng pag-ibig, walang false sense of humility, walang false humility. Ano pong ibig ko sabihin? If nauunawaan natin ang Diyos ay pag-ibig, dapat nakikita yun sa identity natin. Ano po yun? Ano yung false humility na tinatawag? Ganito lang ako, mahirap lang ako, ganito lang po ako, mamamatay na akong ganito. Ganito lang po ako. Ay, okay lang po, para lang po sa iba po yan. That's false humility. What is true humility is? What is true humility? Actually, pride yun na yung nahihiya, ay wala po akong kakayahan, ganito lang po ako. Maling-mali yan. Kasi actually sa mga marami tayong nasa kultura natin Pilipino yan. Mali pala yon mga kapatid. No? You know your identity. You have the authority. Tagapagmana ka ng Diyos. O di umaktong ka tagapagmana. Amen. Ito yung revelation sa akin ng God. When you pray, yes, parang sometimes we beg, no? We beg, parang we cry, we beg. Pero why not pray in faith? Why not pray not on feelings? We pray on your authority. We pray as a childlike faith. Na anak ka, huwag ka mag-pray na parang hindi ka anak. Di ba? Ito yung revelation sa akin ng God with the recent. When you pray, katulad nung nasabi kayo ni Sis Bev, na-surrender mo na. Diba? Minsan paulit-ulit tayo, Lord, nagbibeg tayo. We are begging, we are begging. If you know that you are a child of God at naipag-pray mo na, surrender mo na sa Lord. Anak eh. Amen? Kaminsan, di ba, hindi na-answer yung prayer natin kasi after natin maipag-pray, doubt comes in. Complaint comes in. Instead of thanksgiving, ang followed. Di ba? It really changes the way I pray right now. Natutunan ko yun eh. Maging pagbabattle sa kaaway na minsan parang lagi kang lugmok, lagi kang kawawa. Why not pray in authority? Alam mo yun? I cast you out demons in the mighty name of Jesus. Lumayas ka. I am a child of God. I am forgiven. I am holy. Kasi magpa-apekto kasi sinasabi ng kaaway, hindi, ganito ako, wala akong halaga, ganito lang ako. If you are loved, hindi ka ganun mag-isip. Hindi tayo ganun mag-isip na parang wala tayong halaga. Amen? Mas mahalaga pa nga tayo sa ginto at diamante sa mundong ito eh. Amen? Hindi nga namatay ang Panginoong Jesus sa mga anghel. Kaya siya namatay para sa iyo at sa akin. Ganun kakalaga. So, let's act. Kaya napaka-importante ng yung act by faith. Kasi when you act by faith, ibig sabihin, tinatayuan mo kung sino ka sa Diyos. Tinatayuan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. The less worries, less anxieties. Di ba? Yan yung, actually, dyan din ako dinil ng Panginoon. Dyan ko natutunan. Hallelujah. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Grabe, no? Ito ko naunawaan yun. Ito ko naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa akin. I remember, I have an atheist, agnostic friend sa office. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa Diyos. Yung mga pastor daw, para daw networking na nangahikayat ng mga miyembro. Mga ganon. Sabi ko, Lord, how should I share
you to Him, diba? Should I, pwede ko mag-apologetics, no? Countering ko siya ng mga knowledge. Pwede naman. Pero, pinaunawa sa akin ng God na, ano ba ako? Pag-ibig. Kaya ang prayer ko, ma-encounter niya ang Diyos ng pag-ibig. Kasi pag na-encounter niya ang Diyos ng pag-ibig, boom, it will change everything. Like what happened to Paul. Like what happened to each one of us. Yung matinding pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi tutuusin niyo po, hindi lang po siguro nagkakaroon ng survey, no, sa Pilipinas. Akala natin sa Amerika lang yung may mga atheists, agnostic. Ako, kahit sa henerasyon ngayon, nakikita ko sa TikTok, meron doon grupo ng mga atheists, mga Pilipino na to, Kung bakit meron na pala mga atheists ngayon sa Pilipinas, mga agnostic, mga bata. Hindi sila naaabot. Because they not encounter the God of love. Hindi nila nauunawan. Akala nila ang Christianity is a bunch of rules na kailangan sundin, tapos nakatali ka doon. They did not understand. Kaya diba, so meron din akong testimony na bago tayo magtapos. Merong isang Muslim. We know Muslims o Islam, diba? Sa religion nila, they are driven by force, violence. I remember, di ba yung sa 911 noon, sa kanila holy yung magpakamatay para kay Allah. Di ba? Yun yung sa kanila through violence, di ba? So, minsan, yung ano na yun, yung Muslim na yun, yung napanood ko na yun, story to sa Amerika, gusto niyang i-win yung mga Kristiyano dun sa neighborhood na yun. Kasi surrounded siya ng mga Christian sa neighborhood na yun. But may nangyari sa buhay niya. Tapos, guess what? God used yung mga Christians na yon to help yung Muslim na yon. Tapos, di niya ma-explain na ganito pala ang mga Kristiyano magmahal. At naunawaan niya ang salitang pag-ibig. Na ganito pala ang sinasabi na love one another. Na ito pala yung marka. At lately, kasunod nun, siya po ay nakakilala na sa Panginoon through the lives of Christians na tumulong sa Kanya. Naunawaan niya yung gospel, yung good news. Amen? Truly, ito what separate us from other religion. Really, ang Islam, no, makikita natin, it's about violence, force, diba? Lalo yung mga radical. But in a Christian, we are given us the free will because we are motivated with love. Kaya nga, di ba, hindi natin pinipilit ibang tao. Like we share the gospel, we should share. Pero hindi natin pinipilit. Pero kasi ang gusto ng Panginoon, na totoo maka-encounter. Na totoong makaranas ng pag-ibig ng Diyos at mahalin niya ang Diyos ng kusa, ng totoo sa kanyang sarili. Ephesians 2:4-5. But God is so rich in mercy and He loves us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by grace that you have been saved. Hallelujah. Ano itong gospel na to? Paulit-ulit natin itong naririnig. Pag binalikan niyo to, ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. It's not but because of what we have done, but because who God is. Walang Diyos, wala tayo dito, walang TGPM Beloved Bride, walang mga churches natin kung walang Diyos na nagmahal sa atin. Since we have now been justified by His blood, how much more shall be saved from God's wrath through Him? Bounded kasi tayo to hell We are bounded to hell because of our sins. Lahat tayo makasalanan. At naka-pending sa atin nakaamba sa atin yung matinding pagkaparusahan at galit ng Diyos, no? Kasi Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito yung gospel, mga kapatid. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos, no, talagang mababasa natin sa John 3:5, sabi dito, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Noong una, hindi ko maintindihan to. Akala kong born again is just another religion.
another sect. But when I encounter him, yung encounter, spiritual encounter, spiritual rebirth, doon ko naunawaan, ay, ito pala yung born again. Naramdaman ko ako'y niligtas. Naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Hallelujah. Na hindi pala ako makakapunta sa heaven. Hindi ko na-encounter ang God of love. Hindi naman ako tatanungin ng Diyos kung anong pangalan ng simbahan ko pagdating sa langit. Kung makikita ng Diyos Ama, si Jesus sa akin, ang kanyang dugo na tumigis para sa akin. Iyon pala yun. Hallelujah. John 3:16, for God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. Tayo naligtas sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. And anong kailangan ng tao? At ito din yun nasa heart ng Panginoon. Since ang topic po natin, no, for this month, ang emphasis natin, a new heart and a new beginning, we cannot we cannot magpatuloy, no, sa buhay na may bagong puso kung walang repentance, 'di ba? Kung walang transformation. Nagsasimula yan na dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kusa tayong magre-repent. Kusa tayong magre-repent. Hallelujah. Next. Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And you will declare, Lord, itong puso ko na pinatawad mo itong makasalanan na to, na pinatawad mo at binigyan mo na ng bagong puso, Panginoon. Dinideklara na ikaw na ang Lord sa buhay ko. At John 1:12, tinatanggap kita sa buhay ko. At dun pa lang ako nagiging lehitimong anak mo, Panginoon. Hindi na ako kolorum. Salamat sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa ating pagtatapos, iiwan ko ang mensaheng ito sa isang testimony. Sa buhay ko noon, talagang hinulma ko ng Panginoon sa bawat sakit, no, na mga naranasan ko sa buhay. Kaya pinagpasalamat ko yon, yung mga panahon na loss sa buhay ko, maging yung sa panahon na depression ako, pinagpasalamat ko yon. Kasi kung wala nun, hindi ko ako maliligtas at hindi ko makikilala ang Panginoon. Dahil ang Panginoon talagang nagpurso sa akin. Kung walang Panginoon Diyos na hinayaan niya ako sa state na yon, wala rin ako dito na nagbibigay ng mensahe. Tapos sa entire Christian life ko, since 2010 hanggang ngayon, ang daming mga moment na tinanggalan Diyos. Marami din mga painful na ako din yung may gawa. But sa lahat ng yon, I remember in a worship service, sabi ng God, what if tanggalin ko siya sa'yo? What if tanggalin ko to sa'yo? Would you still love me? Sometimes, the test daw na naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, God is taking away yung mga mahal natin sa buhay at yung mga ari-arian na kung anong meron tayo dito sa lupa. Doon ko naunawaan yung salitang, si Lord pala yung best friend ko. Si Lord pala yung true friend ko. Si Lord pala yung perfect father ko. Si Lord pala yung lover of my soul ko.
Hindi ko 'yun maunawaan, yung tatlong area na 'yun. Pero I give glory to God and I praise God. Lord, salamat. Marami kang tinanggal na mga kaibigan sa'kin na akala ko, Lord, totoong kaibigan, Lord. Akala ko, I'm sorry, Lord. Pero thank you that you have taken them away from me. So you could be my only true friend, God. Lord, thank you that in my life, Lord, my father hurt me and I'm stumbled on him. Kumbaga nagkaroon ako ng bitterness sa kanya. Then parang minsan napapagod ako sa kanya. But yet, you reminded me na kailangan ko ng tatay sa buhay ko. And yet, hinaramdam mo sa akin na ikaw ang perfect father ko. Salamat, Lord. Hindi ko man nakausap ang tatay ko ngayon na dapat kailangan ko ng tatay sa buhay ko. Because I am a man. Iba pa rin yung may nanay ka, di ba? Pero iba pa rin yung may tatay ka. Because I am a man and I need a father figure. But God proved to me that He is my father. And last, God takes away from me yung babaeng mahal ko sa buhay, mga relasyon ko noon na doon ko naunawaan yung sarili na yung lover of my soul. Dati kinakanta ko lang yun eh. Tapos may salita pa sa Bible na husband. Hindi ko maintindihan kasi lalaki ako. Pero times goes by. When God takes away that person, I have realized that God is my lover. Jesus is my one true love. Hindi ko mauunawaan yun. Hindi ko mauunawaan yun kung di tinanggal ng Diyos. That's the depth of His love. Na napakalawak, napakapag-ibig. And I remember, binalik ako ng Lord doon sa, nung umatid ako ng Christian service doon, yung niyakap ako ng Holy Spirit. Sabi ko, but parang iba tong yakap na to. But there is something that a girlfriend cannot give. A partner that can give, it's only God can give. I remember, pinaalala sa akin ng Panginoon yun nung when God take away that person in my life. Kaya, salamat sa Panginoon. Really, God takes away for His purpose. And yung purpose na yon, makilala ko pa ang God of love. Kaya siguro si John the Beloved sa among the three disciples, di ba close to Jesus, si Peter, si James, o si John. Si John yung talks about love. Kaya pala ganun mag-speak si John about the love of God because he felt the love of God. In the same way, God is teaching me in that area too, na maging John ako. Salamat, Panginoon. Naunawahan ko na yung area na to bilang tatay ko, bilang lover of my soul ko, at bilang best friend ko. Truly, it's you, Jesus. Kaya ngayon, yung testimony na yun, I can relate to other people. I can share yung dilemma, yung struggle na yun. Mas naunawaan ko kung yung ibang tao, bakit ganito sila sa kahang-on sa relationship pero magpapakamatay na lang. Parang may ibang generation, magpapakamatay pag wala ng jowa. May mga ganun eh. Papakamatay na lang eh. Di ba? May mga ganun. Mas meron naman na sobrang hurtful sa tatay. Di ba? Yan yung mga iba naman sa friends. Di ba? So, lahat ng yon ay ipinarana sa akin ng God. Kaya salamat, Panginoon, na ang pag-ibig ng Diyos ay binuo ako at ikaw. No person can make us complete. Only in Christ we are complete. Sabi nga, pagpapasok ka nga sa isang relasyon, you are already complete.
Hindi ka complete ng partner mo. Kasi 'pag nawala yun, magpapakamatay ka. Amen. O kaya nawala siya, hindi ko na kaya ituloy yung buhay ko. Yes, masakit. Masakit mawalan ng mahal sa buhay, tatay, nanay, kapatid, girlfriend, boyfriend, asawa, kaibigan. Sakit mawalan ng mga 'yan. But remember, there a God who is love, who is the source of these people, who is the giver of these people. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, binabati ko ulit ang lahat ng Happy Hearts Month. Naway, sa muling pagbabalik ng Panginoon, matatandaan niya tayo na gumagawa, naglilingkod, na umiibig sa Panginoon at sa ating kapwa. That higit sa lahat ng mga gifts, love yung greatest. Dahil si God ay greatest. Amen. God is love. Hallelujah and glory to God. Let us pray. Heavenly Father, the God of love, we thank you for everything. Our Abba Father, thank you Lord sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat Panginoon na tinuruan mo kaming magmahal. Dahil una mo kaming minahal. Tinuruan mo kaming magtiwala, sumunod sa iyo because of your love unto us. We can obey you because of your love to us, because of your grace to us, Lord. Help us, Lord, na ma-obey ka namin till the end. Pakita namin na mahal ka namin, na ayaw ka naming saktan, Lord. Itong mga inuutos mo sa amin, itong mga commandments mo sa amin, it is because we love you. It is not just a command that we must follow. Sumusunod kami dahil ayaw ka naming saktan. Ayaw naming saktan ang puso mo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming tatay. Ikaw ang aming Abba, Father. We have a reverence on you. We fear you, O God. Ikaw ang aming lover of our soul. At ikaw din ang aming kaibigan. Sa panahon na wala kaming makausap, kung nag-away man kami o nagkaalitan man kami ng mga mahal namin sa buhay, 24/7 nandyan ka, aming tunay na kaibigan. Salamat, Holy Spirit, who continuously residing in us each day. Lord, ngayong Hearts Month, O God, salamat, Lord, naway maibahagi namin ang gospel, ang good news sa ibang tao na may pag-ibig, Panginoon, na maitama po ang ibang tao dahil mahal namin sila, hindi dahil pahiyain sila, i-condemn sila, but ibig namin silang maligtas at maunawaan din nila, Panginoon, ang kanilang kinasasadlakang sitwasyon, ang kanilang kadiliman, ang kanilang pagkagapos sa kasalanan na minsan mo kami inalis doon. Lord, dalangin po namin sa bawat pagkatawag mo po sa aming bawat isa, iba't iba man kami ng calling, Panginoon. Panginoon, naway wag mawala yung pag-ibig namin sa bawat paglilingkod, sa bawat bugkas ng bibig, sa bawat umpas ng kamay at paghakbang ng mga paa, hanggang saan mo man kami dalhin sa mundong ito, sa trabaho, sa pamilya, sa iyong ubasan, Panginoon. Kami ay driven ng iyong pag-ibig. Naway matikman na makita namin ang mga tao sa mata mo, sa puso mo. Not in our human eyes, but in your eyes and in your heart, through your heart. Salamat, Ama. Hindi po namin magagawa, Panginoon, ang lahat ng to kung wala ka. Purihin ka at sambahin. Salamat, Panginoong Hesus. Aming samot dalangin ito sa matindi mong pag-ibig sa amin. In the name of Jesus, we all pray. Amen and amen. Hallelujah and glory to God po mga kapatid.